magpasawalang hanggan siya nawa. Patungkol sa sugat na nilikha ng sibat ni Longinos sa iyong puso, na animoy arka ng kaligtasan ni Noe. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso, iyagyam mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Manahimik sandali at hingi ng mga biyayang nais makamit sa puso ni Jesus. Pagninilay sa ika-22 araw, Pamilyang Katoliko. 23. Pagninilay sa ika-23 araw, ang pagsisimba ng Katolikong mag-anak. Nakalulugod pagmasdan ang mag-anak na sama-sama nagsisimba. Kapag nakakita tayo sa simbahan ng isang pamilyang nakahanay sa luhuran, ang ama at ina at ang kanilang mga anak, hindi natin maiiwasang malugod. Tiyak na maaakit tayo ng gayong magandang halimbawa, lalo na kung magkasunod ang mag-asawang nakikinabang, katulong ng ina ang maliit na bunso at akay ng ama ang sinundan, at nakasunod ang iba pang supling na nagkukomunyon. Ang pagsisimba tuwing linggo at pistang pangilin ay isang obligasyong hindi dapat kaligtaan. Sa kabilang dako, ang pagsisimba sa araw-araw ay isang debosyon. Nagsisimba at nakikinabang tuwing Martes ang mga devoto ni Santa Ana at ni San Antonio, tuwing Miyerkules ang mga devoto ng Ina ng Laging Saklolo. Tuwing Huwebes ang mga devoto ni San Judas Tadeo. Tuwing Biyernes ang mga devoto na Santo Niño at ng Nazareno, at tuwing Sabado ang mga devoto ng Mahal na Birhen. Napakagandang ugali nito. Ngunit ang lalong nakalulugod sa Diyos ay ang magsimba araw-araw bilang debosyon sa misa. Ang pagsisimba sa araw-araw ay minana ng maraming pagpapala, ng langit at batis na nagpapalago sa kabanalan ng isang anak ng Diyos. Si San Isidro Labrador, araw-araw bago lumusong sa pagsasaka, ay laging nagsisimba at nakikinabang. Bawat araw ay sinisimulan niya ng misa at komunyon. Naging banal siya at pinagpala ang kanyang pagsasaka. Tuwing magsisimba ang isang Katoliko, nadaragdagan ang kayamanan ng mga biyaya sa kanyang buhay. Ang kaba ng yaman ng kaluluwa at buhay banal ay napupunan, at ang atas ng kanyang kabanalan ang magiging sukatan ng kaligayahang matatamasa sa langit. Kaya habang nabubuhay tayo bilang tagapamintuho ng puso ni Jesus, igiit na gawin ang debosyon ng pagsisimba araw-araw o malimit sa loob ng isang linggo bilang ekstra sa simbang linggo. Ang bunga ng ganitong malimit na pagsisimba ay kabanalang dapat mamalas sa atin hanggang sa labas ng simbahan. Dapat makita sa atin sa tahanan, sa gawain at sa kapitbahayan ang banal na halimbawa ng malinis na buhay, ng mababang loob at kasiyasiyang ugali ng kabaitan, ng pagtitimpit pagkamatiisin. Sa malimit magsimba, banal na buhay ang ipakita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumudulog kami sa iyong kagandahang loob at nagpupuri sa iyong kadikalaan. Pinasasalamatan ka namin sa kaloob mong banal na misa na pinakamataas na uri ng panalangin.
bilang alaala ng hirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Inaalay namin ang misa, kaisa ng sarili naming buhay, para magbunyi, sumamba at magpasalamat sa iyo. Nagsusumamo kaming dinggin mo ang aming mga kahilingan, kailangan sa kaligtasan. Ipagkaloob mo po sana na magmalasakit kami at mag-ukol ng panahon sa pagsisimba ng malimit upang kami manatiling laging kaugnay mo. Nais naming lumakad na laging papalapit sa iyong kalwatian sa pamamagitan ni Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Siya nawa. Panalangin pangwakas araw-araw. Katamis-tamisang puso ni Jesus, nagsusumamo kaming malingkod mo at tagapamintuho. Nabasbasan mo sana kami at pagpalain sa pagsasagawa ng Mes de Junio. Sa patubalanin ng iyong pag-ibig, kami nalulugod mamanata na iukol ang buong Hunyo sa pagdakila, pagpaparangal at pagdalangin sa iyong mahal na puso. Nananalig kaming may bukod tangi kang pagpapala at bendisyon sa nagsisigawa ng debosyong ito. Igawad mo po sa amin ang isang tanging biyaya na maitaguyod ito sa araw-araw. Loobin mo makapagtiyaga kami sa banal na pagsasanay na ito sa buong Hunyo na nakatalaga sa iyong maawaing puso. Dinggin mo po kami at kalingain lagi, ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
para sa pasasalamat ni Corazon Osma and family, para sa pasasalamat din nila Charlito Galimbas, para sa kapayapaan ng kaluluwa nila Teresita, Roberto, Rani Boy, Leonora, Artemio, Mamerto, Herman Sr., Apolonia, Santiago Sr., Nestor Sr., Raimundo, Basilio, Wilfredo, Ingomar, Carmelita, Juanito, Anita, Basilio, Raimundo, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio na higit na nangangailangan ng awa ng Diyos. Isa pong paanyaya sa Prex Weekend Seminar. Inaanyayahan po ang lahat ng ating mga parokyano na may edad na 18 taon pataas na dumalo sa Prex Weekend Seminar Batch 60 na gaganapin sa July 18 hanggang 19 taong kasalukuyan. Kung ikaw ay naghahanap ng mas malalim na ugnayan sa Diyos, nagnanais ng panibagong sigla sa pananampalataya, dumaraan sa mga pagsubok at nangangailangan ng pag-asa o nais pang makilala ang Panginoon sa mas personal na paraan, ang Prex ay para sa iyo. Sa loob ng 2 araw, mararanasan natin ang pag-ibig, awa at presensya ng Diyos sa isang personal at makabuluhang paraan. Marami ng buhay ang nabago sa pamamagitan ng Prex. Maaring ito na rin ang pagkakataong matagal mo nang hinihintay. Para sa mga nais magpatala o humingi ng karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa ating mga kuya at ate sa Prex Information Booth pagkatapos ng banal na misa. Inaanyayahan ka ng Panginoon. Halina at maranasan ang kanyang pag-ibig, awa at presensya sa Prex Weekend Seminar. Maraming salamat po. Bilang panimula ng ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makiisa po tayo sa pambungad na awit. At ang kaaya-ayang hirap, ibanin niyo trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ng mga Diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos sa mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtasin niyo kami kay Sennacherib para malaman na buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: "Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak, ng anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon." Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria: "Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin, ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y pagtatanggol ko, alang-alang sa aking kapakanan, at alang-alang kay David na aking lingkod." Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa ilaga na galakang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinuko. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakila'y ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Hallelujah. 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 Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung susuriin po nating mabuti ang ating ebanghelyo ngayong umagang ito, mababatid po natin na ito'y may tatlong parte. Ayon po sa mga biblical scholars, ang tawag po dito ay three core teachings of Jesus for a Christian living. Una po ay spiritual discernment. Pangalawa ay ang golden rule. At pangatlo ay ang narrow and broad gates. Una po ay patungkol sa spiritual discernment. Dito po sinasabi ng ating Panginoong Hesus na babanggit sa ating ebanghelyo, huwag nating ibibigay sa aso ang mga bagay na banal. At gayon din, huwag nating ihahagis sa baboy ang ating mga perlas. Sa analogiyang ito na sinabi ni Jesus, di naman po niya sinasabi na magmalupit sa mga hayop. Bagkus ninanais lamang niyang sabihin na tayo'y magkaroon ng spiritual discernment sa mga bagay-bagay.
when to share the gospel and when to step back so that the holy things will not be ridiculed. Na makita natin, katulad ng mga aso at mga baboy na hindi nalalaman ang kahalagahan ng perlas, ay dapat, gayon din naman, ingatan natin na sana wag marungisan yung mga bagay na banal o yung mga bagay na pinaniniwalaan natin patungkol sa pananampalataya ng mga taong wala namang pagpapahalaga dito. Ang tawag po dito ay spiritual discernment. Pangalawa po ay yung sinasabing golden rule. Marahil alam na alam po natin ang bagay na ito na sinasabi ni Jesus, huwag mong gawin sa kapwa yung ayaw mong gawin nila sa iyo. Na sinasabi, pinapakita sa atin dapat magkaroon po tayo ng awa at habag sa ating kapwa. Kung nakikita natin na sila'y nangangailangan, tulungan na natin. Isipin po natin palagi kung tayo nasa sitwasyon ng taong iyon, may tutulong din kaya. Tayo sana'y mauna na sa pagtulong at magmalasakit sa kanila dahil alam naman natin tayo rin mismo kung nasa kalagayan natin sila, matutuwa tayo sapagkat tayo'y tinutulungan. Tayo binibigyan ng awa at malasakit sa buhay. Panguli at pangatlo po ay ang broad at narrow gates. Na dito po sinasabi ni Jesus, pumasok tayo sa makipot na pintuan sapagkat ang maluwag na pintuan ay ang daan patungo sa kapahamakan. Na sinasabi lamang po dito, karaniwan ang gusto kasi ng katawan natin, yung madali, yung hayahay, yung komportable. Subalit ang pinapakita po ni Jesus, ang pagsunod sa Kanya ay hindi madali. Kaya sinasabi niya, pumasok tayo sa makipot na pintuan. May dadanasin tayong hirap sa pagsunod. Pero di kalaunan, sa pagpasok natin sa makipot na pintuang ito, ay may naghihintay na gantimpala. Oo, sabihin nating mahirap sundin ang 10 utos ng Diyos. Sino ba naman ang madadalian? Sapagkat ang gusto ng ating katawan palagi ay tayo'y malaya. Tayo ay may sariling pagpapasya at pagdedesisyon sa mga bagay-bagay. Ayaw nating dinidiktahan. Pero ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus, sundin mo ang Diyos. Kahit na mahirap, ay sundin mo siya sapagkat sa bandang huli ay makakamtan mo ang kalwalatian ng buhay. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, 3 bagay po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo upang mabuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Sana'y mapahalagahan po natin ang mga bagay na ito. Spiritual discernment, the golden rule, at ang narrow and broad gates. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, pinapangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na pananalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ng kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagpapala ang anak na ito, inumilihain sa'yo. Naming Diyos, iyong tanggapin. Alay mula sa amin, o puso namin, itayin aming aming alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang anak na ito, inumilihain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyan totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamon namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Amin. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa. Nihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang pinakabay ng buhay pinaspasan, inatiniyanan. Ang sa aming tanong at masasayo, walang hanggan. Maspasan ang dahil matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lubos sa pag-ibig ay tapos. Atin pong sabay-sabay na dasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador, siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa
upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan, sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Panalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kami patron sa Isidro, kami panalangin na maging tapat kay Kristo, maging pahayag ka na. Halina sa ang panahon ay kailangan. Sa kapuspalan ng mundo, sa bayan ni San Isidro, minamahal ni Cristo. Muli maraming salamat sa inyong lahat sa pakikisa sa ating banal na misa at isang mapagpalang araw po ng Martes.